Dating Vice Presidente Leni Robredo na iproklama na bilang alkalde ng Naga City. Alamin natin ang detalye kay Donna Canieva. Donna. Wedge, dakong alas 10:30 nga ng umaga kanina ay tuluyan ng naiproklama bilang bago at kauna-unahang babaeng alkalde ng Naga City si dating Vice Presidente Leni Robredo. Nakakuha ng landslide win si Attorney Robredo matapos ang 84,377 votes na nakuha nito, kumpara sa 6,070 votes na nakuha naman ng pumangalawa sa kanya na si Toots de Quiros. Kasama sa kanyang proklamasyon na kanina ang mismong running mate nito na si Congressman Gabby Bordado na siya namang bagong vice-alkalde ng lungsod ng Naga. Nakakuha naman ng boto si Bordado ng aabot sa 46,690 votes. Sa mismong pagtaas ng kamay sa pangunguna ni Attorney Mike Ojulia, Election Officer ng COMELEC Naga, ay tuluyan na ngang naging bagong alkalde ng lungsod ang dating Vice Presidente. Samantala agad naman nagkaroon ng kaunting pag-uusap ang bagong alkalde ng lungsod ng Naga at mga bagong miyembro ng sangguniang panglungsod para naman talakayin ang kanilang mga magiging agenda sa susunod na pre-legislative meeting ng sanggunian, maging ang mga programang gagawin para naman sa nakatakdang pagsisimula ng bagong sangguniang panglungsod at mismong pag-upo ng dating Vice Presidente bilang bagong alkalde ng lungsod ng Naga. Wedge? Donna, gaano kalaki yung naging lamang ni dating Vice President Leni Robredo laban dun sa kanyang pinakamalapit na katunggali? Oo, kanina nga ay naibigay sa atin yung 100% ng ER o election returns mula sa Naga City at doon talaga natin opisyal na nakumpara yung sinasabing landslide win na nakuha nitong si dating Vice Presidente Leni Robredo. And kung kukumpara nga natin doon sa 84,377 votes, sa 6,070 votes lamang na nakuha nung kanyang katunggali. So, aabot ng mga 78, more or less 78,000 yung lamang yung si Attorney Leni Robredo sa pumangalawa sa kanya sa pagka-alkalde sa lungsod ng Naga. Posible itong may kinalaman pa rin sa naging magandang record ng kanyang asawa sa Naga City, Donna? Oo, malaki ang naitulong noon dahil nakumpleto nga nung kanyang asawa na si dating DIL Secretary Jose Robredo yung kanyang tatlong termino. Bukod pa yung popularidad ng dating Vice Presidente at yung laging bukang bibig nga nito na good governance na yun naman ang talagang kanyang naging plataforma para sa kanyang pagbabalik sa kanyang lungsod at pagsisilbi naman sa mga kapwa niya Nagueño. Maraming salamat, Donna Canieva, nagbabalita dyan sa Naga City.